So, welcome back for another video. Pasensya na po kayo. Wala po ako sa bahay ngayon. Nandito po ako sa labas. Nandito po ako sa e-bike namin. Atid ko po kasi yung anak ko sa school. Inaantay ko siya dito. So, while waiting po, so ang dami pong demand nito sa comment section ko. Ay mga nag-PPM po sa akin. Hindi na daw po working si G-Credit conversion via coins.ph app. So, dapat po hindi po ako talaga magko-convert ngayon kasi dapat next week pa kasi magbabayad po ako ng aking G-Credit. Dahil meron na rin naman po akong balance sa aking G-Credit pa na 213 pesos. So, gagamitin ko po yun to show you kung talagang hindi na ba gumagana po si G-Credit conversion via coins.ph. Share ko yun sa inyo kasi si coins.ph cash in po kasi hindi po siya nagre-require ng minimum amount to cash in. Pwede po tayong mag-cash in sa coins.ph ng any amount. So, sa G-Credit ko po, meron po akong balance available na 213 pesos. 150 lang yung ika-cash in ko ha, para makita nyo kung talagang pwede ba talaga siyang i-cash in pa. So, anyways, pasensya na kayo kung informal tayo ngayon ha. So, I hope naiintindihan at maiintindihan nyo pa rin yung tutorial ko. And mag-focus po tayo sa tutorial of course para mas maintindihan po natin step by step kung paano pa talaga siya i-cash in. Ano yung update dito sa coins.ph conversions ating G-Credit. So, open lang po natin tong coins.ph app. Then, i-click po natin tong cash in. But, X muna natin to. So yan, X ulit natin. So, click po natin tong cash in. So, dito po marami po tayong choices. So, ibababa po natin. Dito po tayo sa remittance, which is si Palawan Pawn Shop po yung hinahanap natin. So, i-click po natin si Palawan Pawn Shop. Then, dito po kailangan po natin tong fill upan yung, form na ito. So, yung amount is 150 lang po yung ilalagay ko dito kasi may 213 nga ako doon. So, hindi ko yun sinasagad. So, anyways, kailangan natin mag-fill up ng email dito kasi dito po isa-send yung reference number. Then, sa baba po, makikita natin yung fee na nakalagay dito na 25 pesos. So, standard po to ha. Kaya, yung 150 ko plus 25 pesos, kaya ang total po siya ng 175. So, click natin yung next. Then, i-confirm lang po natin tong kinash in natin. Confirm lang natin to. Then, ito yung next po. So, sa baba po makikita yung instructions kung paano siya i-claim. But, hindi ko kasi sinusunod to kasi, di ba, online nga tayo. So, pupunta muna po ako sa aking email. Mag-i-email din po kasi yan sila sa inyo. Yan, tulad po nito. So, i-click natin. Then, dito po sa email, may nakalagay po dyan na link. So, dito po natin kukunin yung reference number para makopy natin ha. Click natin yung link. Then, so yun, makikita po natin dito yung reference number. So, copy lang natin yan. Then, ipipaste po natin yan sa GCash mamaya. So, punta tayo sa GCash. Then, dito po sa GCash. So, dito po tayo, click natin tong borrow. Kasi pupunta po na tayo kay G-Credit para ipakita ko sa inyo na meron po akong available credit limit na 213 pesos. So, dito po, makikita nyo dyan na may remaining credit limit po ako na 213. So, balik po tayo sa dashboard. So, i-click po natin si Bills. So, dito po, wag po kayo mag-direct dyan sa search biller ha, na mag-type ng DragonPay. So, dadaan po tayo kay Payment Solutions. Dito po natin ipapadaan. So, i-click po natin si Payment Solution. Then, i-type po natin si DragonPay. Si DragonPay po kasi talaga is legally po talaga nag-accept ng G-Credit. I-click natin. So, ito po yung form na kailangan natin fill upan. So, fill upan po natin yung amount na kinash in natin doon. So, nag-total po siya ng 175 kasi nga plus charge ni coins.ph. Then, type natin 175. Then, sa baba po, may additional sa DragonPay na 10 pesos. So, standard po ni DragonPay yun na 10 pesos. So, i-add, magiging 185 yan po mamaya pag chinek out natin. So, anyways, paste natin yung reference number, then yung contact number, mahalaga po yan. Then, confirm lang po natin. Then, so yun. After po nito, makikita niyo po yung payment source na GCash Wallet and G-Credit. Of course, si G-Credit po yung ating pipiliin dito kasi dito nga natin kukunin yung ipapang-cash in natin doon. So, next lang tayo. Then, review lang po natin to. Pag na-confirm po natin to, automatically po, ano na siya ng resibo, magbibigay na siya ng resibo na successful po yung ating pagka-cash in. So, save lang po natin. Then, nag-text din sa atin si coins.ph na successful nga daw. Yan, magde-text po talaga yan sila, mag-inform po talaga sa atin. So, balik po tayo sa coins.ph app. Yan, para makita natin. So, ito po, kung makikita nyo dyan, naka-green siya. Then, wala naman talagang amount yan kanina. Kaya pumasok na rin po yung 150 pesos. So, 150 lang po yung pumasok kasi 25 po yung charge dito. Hindi po yung kasama. So, click natin yung transfer. Then, click po natin si cash out. Then, after po nito, so, of course, ang pipili nating
ay ka-cash out, kung saan natin i-cash out sa GCash po natin. So, click natin si GCash. Then, dito po, kailangan natin fill upan yung amount. Then, kung mapapansin nyo po dito, so 140 lang po yung ilalagay ko kasi may 10 pesos na naman po si InstaPay na charge. So, pwede naman po walang bayad. So, pipiliin natin si PesoNet. Free siya, pero hindi siya real time. Ayoko po kasi mag-antay. Di ba, na pong magbayad ako ng 10 pesos. So, si InstaPay po yung pipiliin natin. Kaya 140 lang po yung enter ko kasi 140 plus 10 is 150. So, click po natin tong next. So, dito po, kailangan po natin itong fill upan. Pero mostly kasi, sinisend to myself ko lang. Pinipinit ko yung send to myself. So, meron na rin siya dyan. So, confirm lang natin to. Then, magsisend po sila sa akin ng OTP. Yan. So, yan. Kokopyahin lang natin tong OTP na to. Then, next lang po tayo. Wait lang po natin. So, nag-i-invalid account po siya. So, nakalagay daw po, this account you enter is invalid. So, please try again. So, balikan lang po natin yung previous natin. Try again lang. Click natin try again. So, balikan lang po natin yung fill up natin dito. So, ibalik ko muna doon sa form. Kung tama yung amount, baka mali yung amount na fill upan ko. So, ibalik ko lang muna. So, ito siya. So, okay naman. 140 plus 10 is 150. Okay naman siya. So, balik tayo dito sa next step. Sinend to myself ko kasi dito. Sa account ko kasi dito, meron siyang middle name. So, tatanggalin ko lang yung middle name. Surname lang, tsaka name. Then, yung account number, i-retype ko lang. So, yun lang po yung gagawin ko. Tapos, click natin yung next. After this, so, yun. Confirm lang ulit po natin tong details na to. For the next step, tingnan natin kung ganun pa rin yung mangyayari. So, click natin yung confirm. So, mag-OOTP ulit po sila. So, again, i-enter lang din po natin yung OTP na binigay nila sa atin. Then, click natin yung next. After this. So, wait lang po natin. Kasi ganito rin kanina eh. So, yan. So, finally po, successful na po yung process natin. Working po siya. Working pa din po siya. So, magte-text po sa atin si Coins. Ayan po siya. Na successful po yung ating pagka-cash in. So, dito na rin po siya. May 55 pesos po kasi ako dito kanina. 140 lang yung na-cash in ko. So, to answer your question, yes po, it's still working as of today, February 8, 2024. Working at gumagana pa rin po ito. Si G-Credit Conversion via coins.ph app. You can see naman, ganun pa rin naman yung process. Nag-error lang tayo kanina pero na-fix din natin yun. Again, yes po, it's still working. So, ang ayaw ko lang po talaga dito sa coins.ph cash in is yung charges niya. Standard po yung charges niya kahit anong amount. Pugi po tayo dito kung maliliit lang po na amount yung ating kinakash in dito. Charges niya kasi nag-i-start sa 25 pesos first, di ba? Sa GCash, meron pang Dragon Pay na 10 pesos din kapag bumalik po tayo sa coins.ph and i-forward, ika-cash out na natin siya sa ating GCash, magbabayad tayo sa InstaPay na 10 pesos. So, medyo nakaka-aray siya pag maliliit lang na amount yung kinakash in natin. Dito, like dito, 150 pesos lang. So, ang daming charges po. So, maganda pong mag-cash in dito kapag yung amount na kinakash in natin dito is malalaki like 1,000 up. Hindi na po tayo lugi pag ganun, di ba? Kasi standard lang po yung charges niya dito eh. But anyway, sa mga hindi pa nakakaalam, meron pa pong ibang way para ma-convert natin si G-Credit to cash via CIMB Bank app. Naka-receive din po ako ng message mula sa aking mga followers din sa mga comments na hindi na rin daw working si CIMB Bank app conversion. And by the next time po, isi-share ko po sa inyo yung tutorial naman ng conversion ng G-Credit to cash via CIMB Bank app. And let's see if it's still working. Kaya yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!